custom. Dito kayo sa ano, para mag-start tayo, inshallah. Supo kayo dito. Halika kayo. Upuan, Tahir, upuan pa. Upuan. Kulang bata. Pesa. Imam, upo ka. Upo yan. Meron pa upuan. Marami upuan tayo. Paikutin siguro. Yung iba siguro sa gitna. Lagyan natin ng upuan dito, kunsyal. Para makaupo ka ng mayos. Na, para makaupo ka, no? Yung ating police dito, si Chief ata. Dito po, Chief, dito. Dito po kayo. Para ano. Okay. Yung isa pa, baka pwede pa dito, yung ibang ano, bisita natin. Okay na? Dito, oh. Imam, Faisal. Upo kayo. Tayo para tayo tapos upo para mas magandang tingnan. Ayan. Wala na? Konsyal. Doktor. Si Doc, yung ating pinaka ano. Doc. Alin po kayo, Doc, para at least ano, makilala kayo ba? At least lang. Si Doc Manihas po dito. Si yung taga Palo natin, si Ma'am Nahdi, tsaka si Ma'am Jalal. Meron pa dito. Okay. Start po tayo mga kapatid, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In behalf po ng jamaah namin dito sa MacArthur Leyte, sa pamumuno ng imam ninyo dito, si Imam Khalid Ambor. Nasaan na ba siya? Parang nasa labas, busy. At sa kanyang may bahay na si Sister Janisa Ambor. Kami po ang iba't ibang Muslim community dito po sa Leyte, galing po sa Tacloban. Meron kaming galing pa Southern Leyte, sa Javier, sa Abuyog, sa Mayorga, at sa iba pang mga, sa Palo, no? Sa iba't ibang mga lugar na parang nag-support dito sa opening ng masjid, no? Ang masjid po na ito ay pinangalanan namin na Masjid Ikhlas, ayon na rin doon sa consensus ng mga taga dito na gawing pangalan ay Masjid Ikhlas. So, ito po ay para sa lahat. Wala po itong, kumbaga, exclusivity. Sino man po ang gustong magdasal dito, most especially yung mga nanggaling sa ibang mga lugar na galing pang Mindanao, yung dadaan dito sa highway. Kasi yun ang isa sa pinaka-problema ng mga traveler na nanggaling sa Mindanao, papunta sila ng Luzon. Although hindi siya highway, kanina binilang ko, akala ko 3 minutes. 1 minute lang pala. Kung sasakyan, 1 minute dito ka na. Ganun siya kasimpleng hanapin, hindi siya komplikado. At ang masjid na ito ay para po sa lahat. Kagaya ng sabi kanina nung nag-sermon, ang masjid po sa Islam ay sumisimbolo ng tinatawag na kapayapaan. Sumisimbolo ng kapayapaan. Alam niyo po, noong unang panahon, para lang po sa inyong kaalaman, yung mga panahon ng, yung mga typical na digmaan sa kapanahunan nila noon, yung digmaan na typical na nangyayari sa unang kapanahunan. Kapag may digmaan po ang mga Muslim at saka hindi mga Muslim, ang unang-una po nilang titingnan at pakikinggan doon sa kanilang lugar na pupuntahan, kung may digmaan man yun, ay pakikinggan nila yung lugar kung meron bang nag-aadhan. Yung adhan po, yung sinisigaw dito, yung sinasabing Allahu Akbar, yung tinataas dito yung pangalan ng Diyos.
Si Allah ay dakila, si Allah ay dakila. Kumbaga sa simbahan, yung pag may bagting ba, yung kampana, yun po kasi ang sign na ang mga Muslim ay magdadasal na. So, mahaba po yun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabilang doon sa, kumbaga, sinasabi ay yung hayya ala salah, halina sa dasal. So, wag po kayong magtataka yung mga nasa kapaligiran nitong masjid na ito, mosque na ito, kung maririnig nila yon na sinasabing hayya ala salah. Ibig sabihin, ini-invite ang tao na halina kayo sa dasal. Halina kayo sa dasal. Hayya alal falah, hayya alal falah. Halina kayo sa tagumpay. Kung baga, ang masjid ay parang nagiging simbolo ng tagumpay ng isang mananampalataya. Kasi sa Islam, pag walang salah, walang falah. Kapag walang dasal, walang tagumpay. Yun ang aming konklusyon sa paniniwalang Islam. Kahit na ano pang gawin mo dito sa mundong ito, kung hindi ka nakakaalala sa Diyos at hindi ka nagdadasal, di ba? Kahit ano pa man ang ginagawa mo, kapag ikaw ay tinawag na halina sa dasal, dapat tumugong ka. Yun po ang sinisimbolo ng masjid. Kapag narinig po ng mga sundalo ng mga Muslim na mayroon pong sisigaw, kasi imposible, kung may Muslim sa isang lugar, hindi po sila magdadasal. At kapag nagdasal po sila, bago sila magdasal, sisigaw sila ng itong sinasabi naming adhan o yung panawagan sa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pag narinig po nila yun, hindi po matutuloy yung digmaan. Kasi ganun po nirerespeto ng mga Muslim. Diba? Kakausapin nila yung lugar na yun kung sino yung mga nandun na Muslim, ano bang gusto nila, makikipag-negotiate sila. So sa Islam, ang masjid ay simbolo po ng kapayapaan. Simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim. Just imagine po, 5 beses pong tatawag, halina sa dasal, halina sa dasal. Saka sinasabi nga po namin palagi na kaming mga Muslim, kami po ay mga paladasalin at mga sagrado na laging ang iniisip namin kung kailan yung dasal. Kaya naman, sa pagkakaroon po ng ganitong masjid dito po, siguro sa MacArthur ay ito siguro yung kauna-unahang masjid. Natutuwa po kami at sana po ay yung amin pong mga kapitbahay na nandito, sana po ipagpaumanhin nila, no? Hindi po gulo. Ina-assure po namin sa inyo 'yon. Hindi po gulo, hindi po terorismo, hindi po ekstremismo, hindi po radikalismo ang dala ng masjid. Bagkus kabaliktaran po. Ang dala po ng masjid, ito po yung kumukontrol sa extremism, sa radikalism, at saka sa terrorism. Kasi kung may gagawa po ng masamang Muslim, kung Muslim man niyang nagpapakilala, hindi po gagawain kapag may masjid ng masama. Di ba? Paano ka gagawa ng masama samantalang tinatawag ka sa dasal? Ang tawag po namin sa masjid ay Baitullah, tahanan ni Allah. Kasi dito po inaalala yung Diyos. Kaya ina-assure po namin sa lahat po, lalong-lalo po sa PNP, na ang dala po ng masjid ay kapayapaan. Ito po talaga ang dapat suportahan ng PNP at saka yung mga local na officials dito, yung si Kapitan, sapagkat ito po yung magbibigay sa inyo ng assurance na mapayapa yung lugar na to. Kasi bakit? Walang masamang Muslim dito siya gagawa ng katarantaduhan dito sa masjid na ito. Sumuli po, no, medyo napahaba na yung aking introduction. Kami po bilang inyong mga supporter dito sa MacArthur Leyte, kami po ay nagagalak na nagkaroon po ng masjid dito sa MacArthur. Nandito po yung imam, si Imam Khalid, siya po yung pinaka-imam dito sa na ito. At sa kanila din po itong lugar na to, yung bahay na to dito. Pangalawa po ay, of course, pinapasalamatan po natin yung primary na sponsor natin dito sa masjid na ito. Alhamdulillah, hindi po ito may tatayo. Maliban kung meron pong nag-finance dito. Ito po si Doc Manihas. Ayaw niya magpabanggit pero sabi nga kung yung hindi marunong magpasalamat sa tao ay parang hindi ka na rin marunong magpasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi po ito pagpapakitang tao or anong paman. Pasalamat po kami, lalo na yung mga taga MacArthur, na meron kaming
supporter na nagpatayo ng masjid. Alhamdulillah. Si Doc po ay isa po sa mga kinikilala naming leader sa Tacloban at saka sa Palo. At inshallah subhanahu wa ta'ala, bigyan po namin siya ng pagkakataon na magsalita inshallah subhanahu wa ta'ala. So Doc, konting salita lang bago tayo mag-proceed doon sa mga barangay officials natin saka sa PNP. Doc. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi. Di ko alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Una-una, di ko ito na-feel na bakit ako umiyak. Papasalamat ako na mayroon tayong masjid. Itong masjid, ito ay nagdadala ng kapayapaan sa atin lahat. At sana tayo bilang Muslim, tayo ang nakikita nila na hindi tayo masama. Ang dinadala natin ay kapayapaan kasi yun ang gusto ng Allah Ta'ala. Pero bagkus ginagawa ng mga iba, sinisira tayo. Pero ang Allah Ta'ala ang ating gabay na hindi tayo masama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Mashallah, Doc. Matipid po ang message niyo, Doc. Maraming salamat sa inyong mensahe. Dumako po tayo doon sa ating barangay kapitan dito, Kap. Message of support po sa community natin. Okay. Magandang tanghali sa ating lahat. Lalo na sa hindi ko masyado kilala yung ating head Ismail po. kasamang Ismail. Ako ang barangay captain dito sa Barangay Romualdez, tapos ito naman si Janessa, parang pamangkin. Nagpaalam siya sa akin na magtatayo dito. Okay, basta nga, tama naman sinabi na nagtayo kayo ng masjid para sa kapayapaan. Malaking tulong ito sa akin, isip isang barangay captain na mapapanatili ang kapayapaan dito sa aking komunidad. At meron sana akong hinahanap kasi may kasama ko sa trabaho, galing ako ng Pasar, Isabel Leyte, si Norjana Natangkop. Norjana, parang head siya sa Ormoc ata ng mga... Sa Ormoc po? Oo, sa Ormoc. Akala ko nandito kasi parang buong Region 8 di ba? Okay, sige na lang. Oo, baka hindi nakarating. So, maraming salamat sa inyo sa pagtatayo nito kasi malaking tulong ito para sa aking barangay. Yun lang muna. Salamat. Salamat po, Kap. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagtanggap nyo po dito sa inyong barangay, sa barangay Romualdez, sa Zone 6, dito po sa MacArthur, Leyte. At gaya na po ng sinabi namin, makaka-assure po kayo na ang masjid po na ito ay napakalaki po ng pakinabang sa mga Muslim dito sa MacArthur, Leyte at saka sa buong Region 8. Just imagine po, Kap, yung mga nagta-travel na wala silang madasalan. Pupunta sila dito. Magdadasal lang. So magdadala po ito ng, kumbaga, maaring ekonomiya din. Yung mga bibili ng pagkain, bibili ng mga pangangailangan nila. So ito po yung magiging parang implikasyon nito dito sa inyong community. At kilala nyo naman po si Imam, si Khalid, at saka yung inyo pong kamag-anak po nyo pala, si Sister Janessa. So maraming salamat po at kay Konsehala, maraming salamat po sa inyong pag-welcome sa amin dito. At ngayon po ay bigyan po namin ng pagkakataon na mahingi ang support po, message of support ng ating Chief of Police dito sa MacArthur, Leyte. Salamat po. Maraming salamat, Sir Ismail.
Mapayapang hapon sa ating lahat mga kapatid na Muslim. Ako po si Police Lieutenant Joseph Palying, Officer in Charge Don MacArthur Police Station. Yes, so. Bali, sa umpisa, gusto ko pong magpasalamat sa pag-invite sa amin kasi may kasama po akong dalawa, personnel ko. Dito sa inyong mosque. Sa PNP naman po, alam po naman natin lahat na sa balita na yung PNP may mga personnel, may mga pulis na nalilihis, napapariwara o na iiba ng landas, gumagawa ng mga kalokohan. Pero sa population ng PNP, kakaunti lang yan sila na gumagawa ng mga katarantaduhan. Marami pa pong mga pulis na matitino po. Nandito pa rin kami, nagbibigay ng serbisyo ng tapat. Gagampanan namin ang aming tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan, lalo na dito sa MacArthur. Ang kailangan lang po namin ay kooperasyon ng bawat isa para hindi maging yung in terms of criminality po ay mapigilan natin. So sa MacArthur PNP, mayroon po kaming desk. Meron po kami. Bukas po yung station namin kung may mga concern po yung mga kapatid nating Muslim. Lalo na kung may mga problema or mga concern na gusto iparating sa opisina. Bukas po ang aming himpilan. Opo. So bali, ang mission ng Philippine National Police in general scope ay mission din, hindi lang ng PNP. Bagkus, ito ay mission ng lahat ng sambayan ng Pilipino. Ni Kapitan, ng ating mayor, ng mga ating kasundaluhan, sa hanay ng Coast Guard, lahat po yan, iisa ang ating mission. Ang isa po niyan ay to enforce the law. Lahat po tayo binigyan ng karapatan na i-implementar yung batas natin. Tayong mga citizen, pwede po tayong mag-aresto ng tao through citizen's arrest. By virtue of warrantless arrest. Hindi na kailangan ng aresto. Basta in the presence ng isang civilian, yung isang tao nag-commit ng kasalanan, pwede mo yang hulihin. Not unless armado. Kailangan mo na talaga ng police assistance. Yan. Halimbawa, kung mga naglalasing lang, hindi magpasaway, pwede natin hulihin. Tapos i-turn over natin sa PNP. That is part of enforcing the law. Number 2, prevent and control crimes. Yung mga sambayanan natin, paano tayo makakatulong sa otoridad? So, i-report natin yung mga nakikita natin na gumagawa ng kasalanan. That is part of crime prevention. Pangatlo, maintain peace and order. So, sa isang barangay, mayroon tayong mga barangay tanod. Yeah. Sila yung pinaka-pulis sa barangay. So, dito sa, halimbawa, sa Romualdez, kung may nakita tayong gumagawa ng kalukuhan, tapos may naka-duty na tanod, yun ang gagawin natin, i-report natin sa kanila. Ngayon, kung hindi nila kaya, hindi nila ma-manage yung tao, hindi nila ma-subdue, ma-report na sa PNP. So, PNP na yung
gaganap. Sila lang yung huhuli mismo. Lalo na kung may mga armas. May baril, tsaka may bladed weapon. Yun. Kasi delikado nga naman. Pangatlo, to ensure public safety. Yan. Yung ensure public safety, halimbawa may mga bagyo. Diba? Yun, may 2 bagyo na dumaan sa atin, ano? So, yung government, yung ano natin, local government, ini-enforce natin na yung mga nakatira doon sa shoreline, doon sa mga malapit sa dagat, talagang ini-encourage namin talaga mag-evacuate. Kasi yung buhay, isa lang. Kung ang kanilang paliwanag, baka mawala yung mga gamit nila. Ano ba naman kung yung buhay mong mawala, kaysa naman yung pinag-iingatan mo yung gamit mo, di ba? Yung gamit, makukuha pa yan. Di ba? Mabibili pa yan. Pero yung buhay, isa lang. So, yan ang to ensure public safety. Para sa kaligtasan ng lahat, lalo na sa oras ng sakuna. Yan. So finally, yung isa, to ensure internal security. Alam naman natin po sa Pilipinas, mayroon talagang mga tao na nag-iiba ng landas. Di ba? Nag-aalsamasa. Di ba? Nakikibaka sa pamamagitan ng paghawak ng armas. So, sa isang lugar, halimbawa dito sa MacArthur, sinisiguro natin na yung mga tao na yan na hindi makakapasok sa ating lugar na maggagawa sila ng kaguluhan. So, ang participation po ng bawat isa ay mahalaga. Kung may nakikita tayong mga grupo ng mga armadong tao sa ating lugar, ipahatid o i-inform yung PNP para maaksyonan agad natin yan. Para hindi na sila lumago. Tapos mag-influence ng tao. Kasi sila, mga ano yan parang allegedly, mga reformist. Parang may gusto nilang mabago yung gobyerno. Pero mali yung ginagawa nila kasi sa pamagitan ng armas, yung kanilang pakikibaka. So, itong mga binanggit ko po ay lahat hindi trabaho lang ng pulis. Trabaho ito ng bawat Pilipino para sa kapayapaan po. Lastly, magtulungan lang po tayo. Lahat po ay magiging sa ayos at mapayapa. Maraming salamat. Lakbakan po natin si OIC ng PNP dito sa MacArthur. Alhamdulillah. Napakaganda po ng pagpapaliwanag niya, no? Mabanggit ko lang po sa inyo yung nangyari dito sa masjid nung dumating po yung bagyong Tino, no? Sa totoo ay natuwa ako dahil sabi ko nga kay sister, sabi ko sa kanya, sis, ano na nangyari sa inyo dyan? Nung una niyang pinakita sa akin yung lugar, natumba yung mga kawayan. Tapos sabi niya, Ustad, may natumbang nuke dito. Sabi ko, patay. Hindi pa nga kami nag-opening, napagsakan na ng nuke yung masjid. Sabi ko, sis, yung masjid ba nabagsakan? Sabi niya, hindi naman, Ustad. Doon lang sa bandang dito. So pinisinend niya sa akin yung picture. Sabi ko, alhamdulillah, papuri kay Allah at hindi na Sabi nga niya, mga dumadaan dito, nagtaka daw na, uy, yung masjid nila, yung mosque nila, hindi naapektuhan sa bagyo. At ang nakakataba ng puso, sabi niya, nag-text sa akin si sister, sabi niya, Ustad, may mga nagbakwit dito sa masjid. Totoo lang, kasi sabi niya, kung sakaling may mga tutulong sa mga Muslim na pwede kaming tulungan dito. Sabi ko, ilan ba kayo dyan? 17 ata na
family, ilan ba sila dito? So dito sila ng kasagsagan sa loob ng masjid, kasagsagan ng bagyong Tino at saka yung bagyong Uwan din ata. So ang masjid po, hindi lamang po ito open para sa mga Muslim. Sa mga in terms po ng calamities gaya ng ganyan, kung sa tingin nyo po makakaprotekta sa inyo yung masjid, yung kanyang structural nito, pwede po. No? Sipin mo, ilan sila ditong pamilya na nagbakwit dito sa loob. So sabi ko, alhamdulillah, hindi pa namin nabubuksan yung masjid ay nakatulong na agad. At saka ang karamihan sa nakikita kong magandang balitang sinasabi ni sister, may mga dumadaan-daan daw dito na nagtatanong sila sa Islam. Para po sa inyong kaalaman, hindi pa man nag-umpisa, kung kumbaga hindi pa man nag-official na opening ang masjid na ito, ang mosque na ito, meron na pong 7 or 6 na nag-Muslim. Nang wala silang ginagawang effort na kausapin. Ibig sabihin, sila po ay na-amaze. Nagtanong sila at pumasok sila sa Islam. Sipin niyo po yun, wala pa pong ginagawang da'wa. Nakita pa lang nila yung masjid, 6 na po ang nag-Muslim. Sipin niyo po yun. So, ito ay hindi po ito sa pag-aano, kundi ito po ay epekto nung pagkakaroon ng masjid na nakikita nila yung kapayapaan dito, nakikita nila yung kagandahan ng Islam na hindi nila nakikita sa social media malamang. So, bilang magpapatuloy po, tawagin po namin yung galing po sa Tacloban, yung tinatawag nating 5 kaluks, yung mga leaders natin sa Tacloban. Sa pamumuno ng chairman nila, si Chairman Ismail Misog, barangay kapitan po ito sa anong barangay po yun? Barangay 13 po, doon sa May Gaizano. Siya rin po ang gusto na lang pong magpakilala sa kanyang sarili. So si Haji Ismail Chairman Misog, hingan po natin ng kanyang message of support dito sa masjid natin. Sakto pa. Tumatawag ata yung ano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa ating Chief PNP at saka si Barangay Chairman dahil pinaunlakan nila ang ating imbitasyon. Kami po ay masaya dahil nandito po kayo, nasaksihan niyo ang grand opening ng aming mosque. Ito pong mosque ay kapag may isang lugar, mayroong mosque, nananatili po yung peace and order. Kasi yung mga ibang mga Muslim na lasingero, uminom ng mga alak, nahihiya po uminom, naglalasing na mayroong po mosque na nagdadasal. So, by the way, tayo ay Pilipino lahat. Nagkataon lang na nagkawatak-watak tayo ng relihiyon. Pero kung susuriin, iisa ang ating lahi at dugo. Sa watawat ng Pilipinas, pinakahuli ang mamatay ng dahil sa iyo. Lahat po tayo kumakanta doon. Iisa lang po. Yung mga ninuno natin, pinaglaban po yung bansa natin, nagkakaisa sila. So, halimbawa kami mga Muslim, huwag niyong isipin na ibang ano yan, kay Muslim yan. Hindi. Kasi parang na dumating dati na mayroon ako nakausap na, bakit parang may ilang kayo sa Muslim, kay mamamatay tao daw. Hindi naman. Lahat ng laging kapitbahay ko, sabi na mali pala yung sinasabi na mamamatay tao. Oo, matulungin ang Muslim. Pero hindi lahat. Mayroon talaga masama. Lahat ng reliyon, mayroong masama na depende yun sa nagdadala. Kaya tayo, halimbawa, isipin nung kami ay mga kapatid nyo ng mga Muslim. Isa ating pinagmulan. Kumbaga, kung may, tingnan mo si Kuyaw, isang foreigner, tingnan nyo, iba yung, iba yung kulay niya sa atin. Pero tayo, magkapare-pareho, Ganon tayo magkaisa. Kahit magkakaiba tayo ng relihiyon, na tanggapin natin yung bawat isa sa atin. Kasi kung mayroong darating na sana wag po mangyari na magkagulo ulit.
lahat po tayong magpapakamatay para ipaglaban ang lugar natin. Yan po. So, kami mga Muslim, bakit namin pinapalaganap ang reliyon Islam? Kasi yan po ay obligasyon. Kami po ay hindi makakapasok sa paraiso hanggat hindi po may tanong sa amin. Oh, nasabi niyo ba sa kapatid niyo na ang Islam ay ito ay tunay, tunay na pananampalataya. Kaya yung mga ustad tulad ni Ustad Ismail Cacharo at saka si Ustad Abu Sena at saka yung mga iba pa. Kaya sila po ay wala pong kapagod-pagod na pinapalaganap nila yung Islam kasi alam nila na itatanong sa kanila sa kabilang buhay. Oh, ako po ay barangay chairman sa barangay 13. Biro mo, wala pa akong kapatid doon nakarehistro. Bakit po ako nanalo doon? Yung natalo ko na barangay chairman, 35 years, hindi po natalo. Maski sinong lalaban doon, hindi. Kasi, siyempre, kumbaga, ano na, sino ba yan? Si Pres. Kumbaga, nauna sa kanila na, ito, Muslim, maganda, tumutulong, ganun. Ako rin yung regional president na Salam Police Advocacy Group. Ako rin yung mga noong I think mga 3 months ago, tinawagan ako ni PD kasi may problema yung mayor sa Baybay. May threat, pasasabugin yung simbahan, City Hall, at saka mga merkado. Sabi niya sa akin, saan ka? Sabi ko sa bahay po. Sabi na pupunta ko sa iyo. Sabi ko, sir, ako na lang pupunta sa iyo. Pumunta ko doon, yung pinag-usapan na pumunta kami sa Ormoc. Baybay. Nandun si Mayor. Oo. Nung nakita ko yung mga chat doon sa group chat nila, sabi ko, ito, nananakot lang ito, Mayor. Walang katotohanan. Kasi tingnan mo, sabi ko, yung pagsabi lang ng Allah, Allahu Akbar, maling spelling. Oo, hindi yan totoo. Huwag po kayo magpadala dyan, baka hindi kayo makatulog. So, nagsalita doon. So, mula noon, nagpasalamat si Mayor kasi sabi na, nung hindi pa kayo dumating dito, talagang masama yung pakiramdam niya. Kasi di ba may nangyari sa Ilocos? Oo. Kaya payo ko sa lahat na namumuno sa mosque tulad ng imam, kapag may dumating na hindi natin kilala, halimbawa, pumunta, ano pa kayo mo, bisita ko dito, gano'n. Maglandbok, tingnan yung ID, ipagbigay sa ating mga kapulisan, kung hindi natin kilala. Kasi mayroon talaga mga tulad ng mga ISIS. Mga Muslim yan. Pero hindi nila alam na sila ay biktima. Maling pinasukan na grupo. Terrorist. Hindi yan jihad. Kaya, para manatili ang peace and order sa ating mga lugar, tayo po ay magipag-ugnayan sa ating mga kapulisan, PNP, barangay chairman, mga kagawad, kung anong problema natin. So, para okay ang ating pamumuhay. So, inshallah, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, maraming salamat po, Chairman Ismail Misog. Siya po yung Regional President ng Salam Police Advocacy Group, yung SPAG. Ang SPAG po ay isang advocacy group sa buong Pilipinas po, sa pangunguna ni Engineer Yusuf Macabada. Ito po ay naglalayon na ilapit ang PNP sa mga Muslim. So nag-create po sila ng Salam Police Advocacy Group. At siya po yung Regional President ng Region 8, alhamdulillah. So, kasunod po, Imam, bigay po kayo ng message of support. Imam Palaw, inshallah. At si Custom. Si Custom na lang. Si Custom po ay isa pong Maranao din at leaders po namin, isa sa mga leaders namin sa Tacloban.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga panahing pagdangad, mga ginagalang na mga kapatid, Dr. Manihas, Executive Director of ECLAS, Ustad Kacharo, and the Chief of Police of MacArthur, and the Kapitan of Barangay Romualdez, and the Limacalox at Tacloban. Tayo lahat ay magpapasalamat kay Allah dahil sa ngayon ay isang makasaysayan ng araw para sa ating lahat. Ang formal na pagbubukas ng Masjid Al-Ikhlas, ang banal ng tahanan, ito ay hindi lamang isang lugar na pagsamba para sa mga Muslim, kundi isang simbolo ng kapayapaan, pagkakaisa at paggalang sa isa't isa sa ating komunidad dito sa MacArthur. Ano ba ang kahulugan ng isang masjid? Ang masjid ay higit pa sa isang gusali na pinagdadaraosan ng dasal. Ito ay sentro ng buhay pamayanan. Isang lugar kung saan nagkaisa ang mga puso, naghahanap ng kapayapaan, gabay at serbisyo sa kapwa sa Islam. Ang masjid ay tinatawag ng Baitullah. Ang sabi ng ating kapatid na si Ustad, ang tahanan ng Allah. Ngunit ito rin ay isang tahanan para sa lahat ng taong naghahangad ng pag-unawa at malasakit at katotohanan. Ano ang layunin ng masjid? Ang masjid ay magsisilbi hindi lamang para sa mga Muslim, kundi para sa buong komunidad. Ito ay magiging lugar kung saan matuto ang ating mga kabataan ng disiplina, respeto, at kababaang loob, kung saan ang mga pamilya ay magsama-sama sa pananampalataya at pagkakaibigan, at kung saan ang mga tao, anuman ang relihiyon, ay malayang makikipag-ugnayan, magtulungan at magkaisa para sa kabutihan ng lahat. Ang masjid bilang at tulay ng pagkakaunawaan. Ang isang bayan na karamihan ay Kristiyano. Ang pagkakatayo ng masjid na ito ay simbolo ng pagkakaisa at paggalang, at pinapaalala nito ang mga Muslim ay hindi dayuhan, kundi kapwa ninyo mamamayan. Nagtatrabaho o nagninegosyo, nag-aral at tumutulong at nananalangin din para sa kapayapaan at pag-unlad. Ang pintuan ng masjid ay laging bukas para sa lahat. Sa mga nais matuto tungkol sa Islam, sa mga gustong magbalik loob kay Allah, ay bukas para sa lahat. Nawa ay magsilbing paalala, ang masjid ng pananampalataya ay hindi dahilan ang pagkakahiwa-hiwalay, kundi dahilan ng pagkakaisa kapag tayo ay nagmamahalan at nagtutulungan, as mas nagiging matatag ang ating pananampalataya. Nawa ay ang masjid na ito ay sentro ng kapayapaan, paglilinis ng puso at tuluyan pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano, ng pamilya at kapitbahay, at higit sa lahat
sa pagitan ng tao ang kaniyang may likha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po, Custom Tamayo, sa iyong napakagandang mensahe. Alhamdulillah. Ngayon po, dumako tayo kay Vice. Imam, ikaw po yung tinuturo ni Vice. Message of support. Ito po ay isa sa imam namin sa Tacloban City, sa may Zamora at saka sa Nulatula. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng narito sa araw na ito. Ako po ay bumabati ng magandang hapon sa inyong lahat. Lalo-lalo na sa ating mahal na kapitan at sa ating sipapulis dito sa MacArthur. Dapat natin silang pasalamatan sa kanilang pakikisa sa atin. Siguro hindi ko na masyadong habay na aking sasabihin kasi mahalaga ng oras bawat isa sa atin. Ang nais ko lang sabihin sa aking kunting kaalaman sa Islam, paalala ko sa lahat, ano man ang tribo mo, Kristiyano, Muslim, lahat ng tribo ay tayo ay pantay-pantay. Huwag ninyong kalimutan na tayo lahat, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa aking kunting kaalaman, ay lahat ng pinanganak ay pinanganak sa Islam. Yun ang tandaan ninyo mga kapatid na mga Kristiyano. Sabi ng propeta, lahat na ipinanganak ay pinanganak sa Islam. So, ibig sabihin tayo pala ay galing lahat sa Islam. Magiging isang Kristiyano ng isang tao, kung magigisnan ng kanyang mga magulang ay Kristiyano. Kung ano man ang kanilang paniniwala, ganun din ang magiging paniwala ng kanyang anak. Dahil sa pag-aaral, bawat isa sa kanilang mga anak, kung ano ang tunay ng relihiyon, sa gabay ng Allah ay natutukla sa nila ng tunay na relihiyon ay ang Islam pala. Kaya tinatawag na yung iba sa atin ay balik Islam dahil natuklasan nila ang tunay ng relihiyon ay Islam. Ay ganun din ang sinabi ng propeta ay lahat tayo pinanganak sa Islam. Kaya bumabalik sila sa dating nilang relihiyon ng Islam. Kaya hindi tayo dapat anuman ang pagtatalunan natin, tayo pala ay magkakapatid simula pa lang mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat ng naririto ngayon sa araw na ito. Sa inyong pakikiisa sa pagbubukas ng mosque dito sa MacArthur. Tulad ng sinabi ng ating mahal na sipapulis dito sa MacArthur, parte naman sa anuman krimen na sino man ang nagbabala kung nagtatangka. Kahit sino mang tao na gagawa ng masama. Sino man sa atin mga kapatid ay obligasyon natin ang ipaalam natin sa ating mga PNP ng taon na yun upang sila ay humuli sa sino man ang gagawa ng masama dito sa lugar natin. Huwag natin hayaan ang ating lugar dito sa Southern Leyte na mapasukan tayo ng mga tao ng mga masasamang gawain. Kaya kami, nagsusumikap kami mga Muslim. Hindi ko lang masabi na lahat, pero sa aking pagkakaalam ay pinakamababa 80% ng mga lalaki dito sa Southern Leyte ay membro ng Salam Police Advocacy. Dahil sa amin, layunin na gusto namin makiisa sa pagpapatupad ng batas. Na kami po ay nagsusumikap ng magiging isang membro ng Salam Police Advocacy dito sa Tacloban City, lalo na dito sa Southern Leyte. Nagpakilala kanina namin mahal na president sa Region 8 sa Salam Police, si Haji Ismail. Yun lang mga kapatid, kasi mahalaga ng oras
Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Sana gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala nang matuklasan natin ang tunay na pananampalataya. Maraming salamat po. Assalamualaikum. Maraming salamat po, Imam Palaw. At last, Vice, ating pong imam sa president sa Palo, ng Muslim community, Haji Jalal. Ayaw nila. Si Coast Guard natin, bro, baka may ano ka, kahit konti lang. Sir, thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa nag-chat sa akin na magpunta kayo dito. Kaya galing pa kasi ako sa Olmok dahil anniversary namin, pero nagpapasalamat talaga ako. At least nakikita ko yung mga Muslimin at Muslima ng MacArthur. Ako pala si Coast Guard Petty Officer 3rd Class Henry de Barilla, Coast Guard COP in charge, COP MacArthur. Unang-una po, ang Muslim po ay para lang sa kapayapaan. Yan lang ang ating tandaan. At sa mga at isa lang po ang concern ko din po. Sa mga balik-Islam po na nagbalik-Islam sa atin, kung kumain naman kayo ng baboy, huwag kayo magpakita sa mga Kristiyano, nakakahiya sa atin yun. Kasi tayo ang nasisira, Muslim tayo eh. Lalo na dyan sa munisipyo, viral tayo dyan. Sa mga balik-Islam natin, pag kumakain ka ng baboy, pwede naman kayo tumago lang, nagtago, wag yung viral. Bawal kumain nga. Isa yun na Kasi sa amin kasi mga tausog, number 1 talaga na bawal sa amin talaga. Kahit bawal talaga yan. Kahit patayin kami yan, di talaga kami kasi pinaglalaban talaga namin yan. Kaya sabi ko, Muslim nga tayo tapos kumain pa tayo ng baboy, nakakaya talaga. Iwasan nyo yan. Kung pwede, iwasan nyo talagang kumain ng baboy kasi masisira yung reliyon natin. Yun lang naman sa akin eh. Pero nagpapasalamat talaga ako sa PNP natin at saka sa barangay captain at kay ma'am at sa mga dumalo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, thank you po. Okay, salamat po sa ating Coast Guard. Hindi na po pwedeng kumain ng baboy kapag balik-Islam na. Ha? Si Coast Guard natin, baka may nakita siguro ito. Nakita siguro ng Muslim kumakain pang baboy. Huwag na kayo kumain ng baboy. Sapagkat para po sa kaalaman ng ating mga bisita na hindi pa Muslim, hindi pa kami pwedeng kumain ng baboy dahil bawal po yun galing sa Diyos. At saka napakarami pong kadahilanan kung bakit siya ipinagbawal. Madumi, nagsasanhi ng maraming sakit. Kaya iwasan po yun, yung pagkain ng karne ng baboy. Next po, mabilisan lamang, si konsihal ng Javier. Ayaw mong magsalita. Halika na. Konsihal, para makapunta naman kami sa inyo din. May mosque rin sila, may masjid din sila sa Javier. Okay na yan. Konting message of support natin. Meron din tayong galing sa Pastrana, si Sir Abdurrahim, galing po, PNP rin po siya sa pulis sa Pastrana. Assalamualaikum sa mga kapatid nating mga Muslim. Magandang hapon sa mga kapatid nating mga Kristiyano. Ako po si dating konsihal lang. Dating konsihal. 2 terms po ako naging SB member ng Javier. Alhamdulillah. So, nagkaroon pala tayo ng masjid dito sa MacArthur. Mubarak pa sa mga taga MacArthur. At sa bumubuo ng MacArthur Masjid, lalo na sa sponsor nito, biyayaan ka nawa ng Allah. Biyayaan nawa ang mga magsasamba dito, ang tumangkilik at magdala ng simbolo ng kapayapaan dito. So, wala na akong ibang sasabihin kundi mubarak po sa kamusliman sa buong Region 8. Dahil isa po itong halimbawa at isa
simbolo na nagpapakita na ang kamusliman ay mga tapat at mabubuti. Hindi po masama ang dala. So, mubarak po uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Inshallah. Minsan punta din kami sa inyo pag lumaki yung masjid ninyo, inshallah. Malapit na tay. Mukhang palalakihin na eh. Mas malaki pa daw dito. So, next po, meron pa ba tayong dinatawag? Si Sir? Galing sa Pastrana. Sir Alnash Abdurrahim. Tausog din po. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, magandang araw po sa ating mga kapatid na Kristiyano. Ako pala po si Police Master Sergeant Nasr Abdurrahim, nakadestino sa LPPO, Kulita Municipal Police Station. So, isa rin po ako na advocacy na Salam Police Center kasi po yung designation ko God PNCO. So, alhamdulillah, nagpapasalamat ako sa mga taga MacArthur, sina Cap at sina Chief si Sir Palye na yung suporta nila at yung pagtrato pantay-pantay kasi kami po mga kapulisan walang ibang hinahangad at hinahingin kundi yung kapayapaan para walang problema. So, hanggang doon na lang po. Maraming salamat po. So, okay. Meron pa ba tayong... Ayaw talaga magsalita ng tagapalo. Si Haji Jalal. Si Bapa na Hadi, nasaan na? Si Vice. Ano na? Nasabi na ni Custom. So, sige. Maraming salamat po. So, para hindi po tayo magtagal, bilang panghuli, pagsalitain po natin yung imam natin dito sa MacArthur, si Imam Khalid inshallah. Pero bago yon, no, ay mashallah, itong pamilya na ito ay nakilala ko, mga Ambor. Matagal na panahon na, pero hindi ko sila napapansin. At alhamdulillah, sila ay kilala dito bilang mga mabubuting tao. Lalong-lalo na yung pamilya ni Sister. Ano yung apelido nila? Estrera? Estrera, oo. So, inshallah, tawagin po natin si Imam Khalid Ambor para sa kanyang mensahe, inshallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga mahal na kapatid, so lubos na ako na nagpapasalamat sa inyo sa lahat na dumating dito na nagtambong sa opening namin dito sa masjid. So, lubos na kami nga nagpapasalamat na mga jama dito sa MacArthur. Nga nakikita namin yung suportan niyo sa amin, nga yung pagkaisa namin dito sa MacArthur. So, ang pinaka malaking pagpapasalamatan ko ang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil siya ang naggagabay sa lahat sa atin, sa lahat ng ating mga isipan. So, lalo na ako nagpapasalamat kung hindi ko na maisip kung gaano kasaya yung puso ko na ibutang dito ang masjid sa MacArthur Leyte. So, hanggang dito na lang, Ustad. So, maraming salamat sa inyo lahat. Inshallah, inshallah. Jazakallah khair, Imam. Salamat po sa iyong makapagbagdamdaming mensahe. So bilang panghuli po, sabi nga ni Propeta Muhammad SAW, sino man ang hindi magpasalamat sa tao ay hindi siya nagpasalamat sa Diyos. Kami po ay nagpapasalamat unang-una sa lahat po ng tumulong dito sa pagpapatayo ng masjid na ito. Siyempre ang pangunahin pong sponsor natin ay si Doc. Ay yung iba po na nag-volunteer dito na naghakot ng buhangin, nagbuhat ng simento, ng hollow blocks, at lahat po ng tumulong simula maliit hanggang sa pinakamalaking naiambag ng isang tao dito, whether financially or sa gawaman po sa effort. Si Brother Abdul Rauf,
Nasaan na si Rauf? Wala siya dito. At si Sister Taiba at ang kanyang asawa, taga-Palo, no? Siya yung nag-foreman dito dati sa umpisa pa lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sabi sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magtayo ng isang masjid, sino man ang magtayo ng isang masjid o moske, bahay-sambahan dito sa mundo, ay patatayuan siya ni Allah ng bahay sa paraiso. Allahu Akbar. Isipin nyo na lamang po kung gaano ka palad at pinagpala ang isang taong nagpatayo ng masjid. Ibig sabihin, para kang nagpatayo, naggarantiya ng iyong bahay sa paraiso. Sa isang narration po ng hadith, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung masjid na hindi kahit kamafhasi katatin, ibig sabihin, kahit kasing liit lang ang ipapatayo mong masjid kagaya ng bahay ng ibon. Kahit ganun lang kaliit ang ipapatayo mong masjid, ay bibigyan ka ni Allah ng gantimpala, ng Diyos ng gantimpala, na ikaw ay merong bahay na ipapatayo sa paraiso. Allahu Akbar, mga kapatid sa Islam. Ibig sabihin, yung isang taong merong bahay sa paraiso, pwede bang ang isang taong may bahay sa paraiso nandun siya sa impyerno? Ibig sabihin nun, isang garantiya yon, kumbaga isang yun kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kapag nagpatayo ka ng masjid, ay mayroon kang masjid, mayroon kang bahay sa paraiso, ibig sabihin, magiging tao ka sa paraiso. Sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin niyo po yun. Hindi kinondisyon doon na napakalaking masjid. Kahit nga yung tahanan o bahay, salag lang, o di kaya yung bahay lang ng ibon, kahit ganun lang ang ipatayo mong masjid, bibigyan ka na ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ganung klase ng reward. So maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Sa lahat po ng dumalo na hindi ko po nabanggit ang inyong mga pangalan, si Allah na po ang bahala sa inyo. Si Brother Jamil at yung mga taga Abuyog, mga taga Javier na pumunta po dito. Maraming salamat po sa inyong pagdating at pagbiyayaan nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan dito sa mundo, lalo't higit sa kabilang buhay. Bago po tayo magtapos, meron pong gustong magsyahada ata, yung asawa ng isang brother. Nasaan na yon? Nandiyan pa ba? Yan si sister. So, yan. Magmumuslim po siya. Isipin niyo po yun, sa opening mismo, magmumuslim si sister. So, ang gawin po natin, pwede po kayong pumunta dito, sis. Lumapit po kayo dito. At para ma-witness po ng ating mga opisyalis kung paano po mag-Muslim. Just in case na nagtataka kayo, bakit nakasuot na siya ng ganyan, yung asawa niya po kasi Muslim na. So siguro pinag-Muslim, siya para dito po, sis, no? Ayan. Ang gagawin niyo po lang ay, ready na po kayo? Opo. Okay. Tanggap niyo po ba na isa lang ang Diyos? Opo. Ano po ba religion niyo dati? Katoliko po. Romano. Taga saan po kayo? Ngayon po sa Abuyog po nakatira. Taga Abuyog. Opo. Okay. Tanggap mo si Allah bilang Diyos. Opo. Tanggap mo si Muhammad bilang huling propeta. Hindi ka ba pinilit ng asawa mo? Saan ang asawa mo? Hindi po. Baka tinutukan ka ng Hindi pinilit. po. Kusang loob. Opo. Okay. Sundan mo lang po yung sasabihin ko, no? Opo. Taas niyo po yung kamay niyo ganito. Ayan. At sundan niyo po ako. Sabihin niyo po, Ashhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos na dapat sambahin na dapat sambahin kundi si Allah kundi si Allah at si Muhammad at si Muhammad ay sugo ni Allah. ay sugo At ni ako ay Allah. sumasaksi rin At ako ay sumasaksi na si rin Jesus, na si Jesus, anak ni Maria, anak ni Maria, propeta propeta, at sugo ni Allah. at sugo At ni ako ay Allah. sumasaksi rin At ako ay sumasaksi rin na ang paraiso na ang paraiso ay totoo ay totoo at ang impyerno at ang impyerno ay totoo. ay totoo. Takbir! 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 Yung po, congratulations po sister, no? Pwede ka pong i-congratulate ng mga babae. Mga babae po, para sa lalaki lang babae. Congratulations po sister. Ano pong pangalan niyo sa Muslim?
Meron pa? Meron na? Wala pa? Wala pa? Sige. Yung mister mo na lang yung ano, mag-usap kayo. Nasa yung mister din, no? Si Brother Atis. Ito ba yun? Saan ba yung mister niya? Yan pala yung nakasuot ng itim. Congratulations po, sister. Doon na po kayo. At congratulations po. So, muli po, mga sir, ma'am, si kay Konsehala, salamat po sa inyong pagdating sa ating mga Kamsalux, inshallah. So, pwede mo ba ang request isang group picture lang sa mga kalalakihan? Pwede natin itabi muna ito. Itabi natin ito konti. Group picture lang tayo. Tapos may pagkain po tayo, mga kapatid. Huwag po kayong umalis. Masarap po yung niluto ni sister. Doc, dito po tayo. Sted, yung akin picture. Rashid, picture. Dito kayo, mga kapatid, para pwede namang upo yung iba. Pakitanggal muna yung pagkain dito. Pakiurong lang. Mga bro, dito po sa urong-urong po kayo konti para 2 layer ang nakaupo. Dito po kayo, Doc. Tayo po kayo, Doc. Doc. Ayaw ni Doc.